Kala ko kasama. Kasama ako dyan eh. Kasama Aba, ako dyan. may cake ka, Kuya Kim, ha? Correct, pagkain, sayaw, kanta, at kung ano-ano pa. Abay, minahal na talaga ng mga Pinoy ang K-culture. At Susan, hindi lang Gen Z at millennials ang may pakanan yan dahil wala yung pinipiling edad. Kahit senior citizen, K-lig din sa kanilang mga idols. Yan ang kwentong inalam ni Von Aquino. Kumpleto ang albums. May light stick at photo cards pa. Ito ang tipikal na merch o koleksyon ng mga K-pop fan. At ang pagiging tagahanga, wala raw pinipiling edad. Certified Army ang lola mo. Avid fan ng K-pop boy group na BTS ang 82 anyos na si Lola Amada. Kasi nung bang pandemic, medyo, alam mo naman panahon noon, medyo malungkot-lungkot. Eh yung mga apo ko, nakita ko nanonood ng BTS. Naingganya ako, pati ako nakipanood. Napansin ko napakababait nilang lahat. Masyado silang malapit sa fans, malapit sa army. Kaya sabi ko, parang gusto ko rin maging army. Nahawa raw ng K-pop fever si Lola Amada sa mga apo. Nakakatawa si nanay na maging army kasi iba yung naging impact sa kanya. Talagang pinasaya ng BTS si nanay. Talagang siya mismo nawala yung stress niya, nawala yung problema niya. Ang kanya mga iniidolo, hindi lang sa music videos at online niya sinusubaybayan. Dahil naman din siya ng fan meets at movie viewing. At saka kung minsan nakukumbida ako yung mga fan meet ng mga fans. Nabibigyan pa nga ako ng bouquet eh. Thank you so much, kay Buddy. Sabi ko kung kailan ako tumanda, saka ako nakaranas ng ganito eh. Simula umaga, simula breakfast, nanonood na ako ng BTS. Ulit-ulit lang ng tugtog, okay lang sa akin. Nasisiyahan ako. Lahat daw ng merch ni Lola Amada, regalo ng kapwa army. Basta nakita nila ako, kaya mga jacket, mga ano, lahat ibinibigay nila sa akin, yung nakakatuwa. Meron pa mga kung kutobato, kung taga saan, nagpapadala sa akin na hindi naman nila ako kilala. Para bang ina-appreciate nila na ako matanda na. Pero kaisa pa rin nila ako. May figures, standees at stuffed toys. Pero ang favorite ni Lola, ang una na may litrato ni V at Jungkook. Para na raw niyang nayakap ang kanyang mga bias. Mahal daw ni Lola ang lahat ng miyembro ng BTS pero syempre, hindi maiwasang magkaroon ng paborito. Lola Amada, left or right? First one, Jimin or Suga? Si Suga. Parang ko silang gusto. Kanya lang kasi si Suga, mas close doon sa dalawang paborito ko. Jin or RM? Pareho ko silang gusto, kanya lang si RM kasi siya pinaka-leader. Si G naman, gumanap na pinaka-kuya. Next, J-Hope or V? Pasensya na, si Taeyong talaga paborito ko. Siya ang unang-una kong love eh. Eh sino naman ang pipiliin niya sa kanyang dalawang bias? V or Jungkook? Eh pasensya na, hindi ako makakapili. Kasi pareho ko silang love. Huwag kayong magkakamali ng interpretasyon ha. Lahat sila mahal ko. Tila universe na raw ni Lola Amada ang pagsubaybay sa K-pop group. Pero para sa mga army, parang tumigil ang ikot ng kanilang mundo matapos i-anunsyo ang pagpasok ng mga miyembro sa mandatory military service. So, sa luha ko talaga totoo yun. Talagang masakit na masakit sa akin. Hindi mapapantayan ang pagmamahal ng mga lolo't lola. Kaya pati K-pop idols halos apo na kung ituring ang pagsuporta. Talaga namang Lola's favorite. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.